Ngayon, ang maganda dyan, hindi na lang po ako ito ang gagawa, kundi lahat po tayo. Amen? Palakpakan din naman. And this is related for my preaching. Very short, ang ating nga pong ginagawa ay yes series. Amen? Christ's sustenance is the answer. Excited na po ba kayo? Amen? Ang ating modelo ngayon is Moses. Do you know him? O ba't dito? Parang, hindi na. Hindi mo lagi mo lang. Kasi Ate Grace lang. Kasi Ate Grace lang. Gusto lang. O excited. Gusto ko makita ang Stockton on Tees. You pray. Kasi ang Stockton on Tees, ang tuloy lang po niya ay Middlesbrough. Huwag ko muna lakasan. Ang Middlesbrough ay, pag ginugil mo siya, is the depressed area. Is the hang capital. Marami nagsusuicide doon. Malungkot. Pero hindi tayo pumunta doon para sa lungkot, to save. So, Amen? Ganon. Ganon ang ano doon na ganon. Kaya dapat pag pupunta kayo doon, nakapasting kayo sa travel. I can advise you. Pag ta-travel kayo, hindi kakain mula alas 7. Para sa nyo yung kapangyarihan ng Diyos. Anyway, magta-travel naman kayo, ba't gusto nyo pa naman kumain? Di ba? Di ba exciting yung pagpapasting, di ba? Hindi kayo pahirapan ni Kuya Alvin. As paglapag nyo ron, meron kagad instruction nyo. Gusto nyo ba yung gano'n? Kaya sabong sa travel kayo, kain kayo na nga, pagdating mo doon, bundat kayo, ano kayo gagawin ko? Maganda, di ba? You're spiritually prepared. Di ba? Naman, di ba? Di ba? Di ate rin na. Practical. Saan mo yung Spirit ng Lord? Kala nag-stretch out ka na gano'n, ayun pala, dinideclare mo na si Jesus mula, di ba? Jesus is Lord over Darlington. Jesus is Lord over Durham. The Northeast, East Side, Stockton East. Kala ng driver, para ka lang nag-stretch out, para nag-basketball, hindi pala. You will bless people while the bus is entering in the city, in the town, and the big city. Di ba po? Sino ang gagawa niyan kung wala yung Espiritu ng Diyos? Amen? Palakpakan natin ito. Because becoming fruitful Christian is not about tayo ay mag-enjoy lang sa buhay. We are partner with Jesus. Ang sarap po, ang sarap. Sino ba dito hindi nakakarinig sa unction? May mga unction, pero mga feel ng Espiritu ng Diyos. It's like you heard sino mo nakapunta na ng polls? Kaya punta kayo lang muna. Hayaan nyo, pagka may prayer garden na tayo, meron tayong 554 waterfalls, di ba Ate Amy? Surrounded with Laguna. At familiar na kayo sa voice ng Panginoon. Amen? Na-imagine nyo ba? Gusto nyo bang mangarap ng gano'n lang? Pero grabe po yun. Kesa man lagi isipin nyo paano ko babayaran bills ko, dami kong problema, magtatrabaho. Ano masarap? Yung meron kang partnership sa Diyos, natutulungan ka sa mga problema mo because the God is a good shepherd. Amen? O gusto mo lang pumunta sa kwarto mo doon, magdaro ka, ano mga games. Pero ngayon, may panahon ka, gusto ko rin maranasan paano ba maging partner mo. Amen? Di ba iba yun? Ready na po ba kayo? Ma-expose natin how to become a fruitful ministry. Like Moses. Kumuha lang po ako ng dalawang puntos. At yung pinakamahirap na ginawa ni Moses. Palagay niyo lang po pinakamahirap na ginawa ni Moses sa kanyang ministry. Palagay niyo lang pinakamahirap na na-encounter niya. Kung kilala niyo si Moses. Ate Alice. Disiplina. Ate Alice. Sige, sigaw niyo po. What do you think? Kung kayo nagdi-devotion, kung hindi niyo lang siya pinakikinggan o dapat binimilitate. What is the hardest struggle of Moses in his ministry? Ate Amy? Patience. Ano? People is a high, di ba? Di ba? Grabe, binigyan na ng pugo, binigyan ng mana. Pero lumalapag na lang yung lumalapag na lang yung pagkain, nagreklamo ka rin.
Na-disiplina yung Kapatid niya. O, sige. O. Sige, tingnan natin kung tama yung mga sagot. Ready na po ba kayo? Sige po. Becoming a proper Christian. Sige, next one. Abide in me. Our very own text. The deeper text, sabi diyan, is in you. And the branch cannot bear fruits by itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Kaya, meron po talagang partnership. And this partnership is a progressive. Hindi lang ngayon ka na nakipag-partner sa Diyos, pagka masaya ka lang, pag pinagpala ka lang, pag parang dinidisiplina ka na ayaw ka na. Di ba? It is forever. Alam niyo po, dapat makalimutan sa daigdig na ito para to use sustain. Kung pwedeng may makalimutan sa memory program niyo ang hindi manalangin, tanggalin niyo na po yan. Tanggalin niyo na yung word na hindi nananalangin. Yan ang dapat mong kalimutan. To sustain in this chaos in a broken world, dapat lagi kang alert sa pananalangin. Without prayer, you cannot sustain your life. Hindi ka makakapag-abay. Start in relationship. Sustaining. Mahirap pa mag-sustain sa daigdig dito. Pag hindi mo kinakausap ang Diyos. Amen. It's really hard. Kasi maraming thought eh. May Facebook, may nanay, may kuya, may kachismisan, di ba? Gano'n, di ba? Daming thought. Di ba? Nakatawa kayo, di ba? Dami. But the best relationship that you can have is when you talk to God. Palakpakan natin. And He will direct you to become a fruitful man and woman. Amen? We all want the new year to be fruitful, so we set our goals, especially pag mga curious ka. Di ba? Totoo po yun. Ang pinaka-sikreto ng daigdig na ito, para gusto mo maging madali ang buhay mo, to set preparation. Di ba po? Katulad magluluto ka ng sinigang. Tapos hindi mo hinanda yung mga cubes, yung mga ganun. Ang hirap, di ba? Kukunin mo pa habang kumukulo yung tubig, di ba? Kukunin mo sa di ba? Pero magluluto ako na ng sinigang. O, di ba? Ilalabas mo na yung mga, di ba? So, prepare mo na. Didisatin mo na, may kumpleto na. Di ba? Ang sarap, easy, di ba? Ang pinakamasarap na i-set up ang buhay sa mga plano ng Diyos. No other than. At it reflects sa iyong buhay. Di ba pag hindi nakaset up yung, di ba sabi the greatest achievement ng buhay ng tao, yung pinatulog ka ng 6 hours, 8 hours ng balik mo, tapos iiwanan mo lang siya. Parang ungrateful ka naman, di ba? Pero bigyan ka ng nice na naginip ka pa, ng masayang panaginip pa, tapos biglang iiwanan mo lang siya, it reflects. Alam mo, isang tao may mabuting puso, yung balik niya pala, hinihimas niya. Thank you. Gagagawa niyo po ba yun? Thank you, pinatulog mo ako. Eh, totoo, you can feel the fulfillment. Are you with me? O pagka buwangon mo na, o bye-bye. Balikan na lang kita bukas. Hello, ewan mo ba yan? Mga practical, it reflects na meron kang Diyos. Alam niyo po ba ang Diyos ay napakabuting Diyos? Ang ibig sabihin po ng mabuting Diyos, maayos, and it reflects to your life. Amen? And sabi dyan, but even our grandest goal, best plans, and wisest strategy can fail. To navigate what lies ahead, we need someone infinitely greater, stronger, and wiser. We need Jesus Christ, the one true vine to sustain us. Apart from Him, we cannot bear any fruits. Alam niyo po yung, I give you an analogy about this. Sino po magsasabi ito? Sino dito nag-aaral ng sports? Physics. Ano ang mas mahirap bagsakan? Ang buhangin o yung tubig? Narinig niyo po yun? Analysis. Si Kuya Ramil. Di ba? Pisyo ka. This is the best analogy for this. Ano ang pinakamayo? Di ba tayo mga nasa dagat? Ha? So, Jadel, okay. What is the hardest na pagdalaglag ka? Sa sand o sa tubig? Sand, yung mga buhangin.
Ano pinakamasakit? Buwagsak ka? Sa tubig o sa mga buhangin? Sa buhangin ba? Sagot mo? Oh, sino ang sagot dito buhangin? Taas ang kamay. Ha? O, tubig. Dapat pag tubig, papaliwanag mo yan, ha? Sige ka. Pag tubig, dapat ipapaliwanag nyo. Kasi madali lahat tayo. Lahat tayo, siyempre masakit. Si Kuya, alam niya. Aeronautic to eh. Si Kuya, alam mo ba yun? Tubig po. Tubig. Bakit? Kasi kapag sobrang taas mo, pag Yeah. nalaglag ng tubig, yung tubig magtuturn ng parang sintigas ng concrete. Center ng concrete. Praise God. Palakpakan natin. Ngayon, ang mga kayo. Hindi lahat ng bagay na nakikita natin na malambot at matigas ay danger. Ayun eh. Parang kala natin madali ang buhay pag wala ang Diyos. Kasi magagawa mo lahat ng bagay. It is a good analogy. Dali lang. Hindi ko na kailangan magsimba, mag-Bible. Madali lang, tatrabaho na ako. Ganito na lang ang buhay. Pero it's hard to fail without God. Nakita niyo pa yung analogy? Kasi yung tubig na parang kala mo malambot sa'yo, pag nag-fail ka dyan, para yung simento pag lumagod ka. Don't forget that. That's why yung diving ko, galing, thank you Father, galing, may talagang meron tayo mga kaya dito. Diba, ang sarap? Ang sarap. Na pag meron kang Diyos, buhangin man ang lagbakan mo, malambot siya. Kasi tama yung binagsaan mo. At even, kung sa tubig ka lalagpag, pero pag tinama ka ng Diyos kung paano ka magdadive, you will be saved. Palakpakan natin. He never fail you. Saan ka man dalhin? Because my God is a good shepherd. John chapter 10. Lagay mo nga dyan, ate. Sige, tingnan natin. Namibless po ba kayo sa mga revelation ng Lord? O, tinulong. Tapos na! Naintindihan natin, maranasan na natin. Kasi ate, lalo ate, feel ko, ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, pag-ibig mo talaga yan. Alam mo, you become a fruitful lover of Jesus. Number 10. Hindi yan, number ano yan eh. Number 11. I am a good shepherd. Alam mo, masarap kong mag-mission. Alam mo, when you, pag ang church ay nasa mission, you like in the chariot of God. You know that? Subukan natin huwag tayong mangarap ng Sorbiton Crystal Palace. Puro pahitan natin ng kortina, sayawan, kain ng marami nga. Pero makakatakot yan. Nakakatakot yan. Kasi ang Kristiyano at ang church mayroong pagsubok. I'm telling you. Maganda nakasakay tayo sa chariot. May labanan man, pero sigurado tayo we are surrounded by God. Because John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd sacrificed his life for the sheep. Who's the one who carry you, sacrifice you? The honor of this universe. That's the reason why you are in the chariot of God. No one can touch you. Maybe you have troubles. Maybe you feel the storms of your life. But God is a good shepherd of your life. He holds you. He sacrificed His life for you. He loves you. Pero kung magpapatuloy tayo sa Kanya, at ang tibok ng puso ng Diyos, Sorbiton, Crystal Palace, Brother Liam, Brother Ate Nora, Yukas, yan tibok niya eh. Pero pag hindi yan, hindi tayo makakasakay sa kanyang chariot. Kasi may gusto siya. Okay? Pupunta na tayo doon. Okay po ba yan? Naintindihan na po ba natin? Ang ating pong mga panghuli. And the final, paano nga ba? Paano mga ba ang fruitful ministry? Sige po. Next slide. So this 2025, kaya huwag niyo po, lagyan niyo na po sa inyong wallet yan. May experience niyo po, not just only pinadadala ni Kuya Adrian every day, hindi lang po yung mararanasan na panalangin kayo. Tinitiyak ko po sa inyo, lagi ko po sinasabi na you will experience Psalms 23.
And the fulfillment of this will happen to your life. Palakpakan natin. Because when we remain in Him, we will bear true and lasting fruits. And the promise of God, that is for sure. Palakpakan natin ang Diyos. Next slide, sige po. Sa sustenance is nourishment. Di ba, sarap makinig, masarap sarap niya. Maraming beses na natin, we heard this many times. Ba't lalo ka lagi napapasigla, no? May panibagong revelation, may panibagong saya, may panibagong fuel. Alam niyo po yung ginagawa natin, nagkakape, hindi po yan basta. You invite the chariots, the angels, kung buksan ng inyong mga mata. When you pray, you know Smith Wigglesworth? Have you heard his testimony? He just prayed for the carrot cakes and the tea. The whole people outside in the coffee shop is kneeling down and praying because of God's presence. Pero si Smith Wigglesworth, he prayed hindi pa siya mag-pray ng kalahating oras. But he prayed, hindi lumalagpas yung kalahating oras na hindi siya nag-pray. Gaano katindi yung... Kaya kung hindi natin papaktawan ng buong South London and Guildford and Surrey, gaano kadaming presensya ng Diyos ang makaranasan sa mga. It changed. Kaya ginawa sa Wellington, Lord, salamat. Hindi lang yung magandang copy ng bagong bukas na 3 weeks lang. Na may swing pa habang nagkakape ka. Grabe ambient din. Hindi yun. But your motive is to declare that Wellington is for Christ. That one day, ay magkakaroon ng mga taong sasama sa Diyos. Without doing that, because winning first sa pananalamin. Amen? Kaya po nagpapatwa, the maintaining of someone or something in the life or existence. Kaya, be ready. Pag mag-anniversary tayo, can you imagine? We'll see the goodness of God. Pag nakita natin yung fruitfulness na sinasabi ng Lord sa ating mga buhay. Sige po, fruitfulness in ministry. Our model is Moses. Tingnan po natin yung good character niya. Sige po, our greatest fruitfulness in ministry will often come with being fruitful. Sorry. Being fruitful, being faithful is costly. Hello? It costly ang maging faithful. Amen? Napakahirap niyan. Ano ba magandang analogy? Yung bata, di ba? Yung kakain yung candy, bire mo, bata ka. Nandun yung masarap at paborito mong cake. Sabihin sa'yo, huwag mong kainin yan. Di ba? Yung mga ganun, di ba? Being faithful is costly. Ayaw ko na elaborate po ito kasi alam naman natin yung faithful. Amen? Ang faithful ay nagpapatuloy ng mabuti. Amen? Kaya nga, minsan nakaka-receive tayo ng gano'n. Ang Diyos ang mabilis mag-comfort eh. Sabi, ganito bilang ng taon niya na wala sa mga. Pero other remember siya, 40 years na wala pa rin siya sa mga. Di ba? Minsan, masasad ka ng konti, makaka-read ka ng balita. They're serving the Lord 10 years. Alam mo, habang nagdadrive ako, gusto na umiyak, di ba? Pero the Lord will comfort you while you are driving. Aldrin, yung iba nga 40 years nagkamali pa. It's not about, yung faithfulness is not about 10 or 40. It is about your commitment to God to become a faithful and woman. Amen po ba yun? Oh, sabi ko, man, thank you for your comfort. Thank you for your goodness. There's a mother, 80 years ka na sa Lord. Alam niyo po kaya yun po sikreto ko eh. Wala po akong binibilang na kayamanan sa buhay ko. Ang lagi ko lang binibilang kung saan ako nadampot ng Lord. I'm nothing. I'm nothing. I'm just only a rubbish. Nothing. Anong iingatan ko? Yung bahay ko na that's nothing compared. The Lord picked me on the dust sa putik na kinalalagyan ko. And the rest of this blessing
is just only a bonus. Amen? Palakpakan natin naman. Eh, sino makakatalo sa iyo? Balitan masama, ito, wala makakatalo sa iyo. Special ang weather. Amen? Hindi yan wala yan. Summer, winter, wala yan. Kasi you know that the Lord save you, or pick you, cleans you, loves you. Di ba? Kasi baka mag-iyakan tayo, ganda ng reporting ko eh. Sige po, next slide. Moses, tingnan po natin yung traits. The Bible list of leadership traits ascribed to Moses. Chika natin yung mga puso, ha? Tingnan natin, humility, empathy. Yung empathy, alam mo, ito yung mga nararamdaman mo na malungkot siya, gagawa ka, may naisip ka na kagad ng programa. Yung empathy, ganun po yun, nararamdaman yung sitwasyon niya. Ito malungkot to araw-araw. Lord, ano ba gagawin namin yung programa? Nararamdaman mo kagad. You will feel it. Meron mo pag wala kang maghapon, wala kang ginagawa, ang mahirap yan kaysa may ginagawa ka. Are you with me? Di ba? Yung wala kang meron mo wala kang ginagawa maghapon, napakahirap niya. Sa mission na tawag dyan, dead moment. May dead moment eh. Can you imagine, di nag-speak ang Lord from Malachi to Matthew? May dead moment, 400 years old. Eh, palagi mo yung ang dead moment mo, pag-ising mong gano'n, ano gagawin ko? Di ba? Dapat may program. And you will feel, meron ako. Nararamdaman mo yun. At dapat, partner tayo. Nagkakaintindihan po ba tayo? Yung empathy. Nararamdaman mo. In a very holistic manner. Hindi yung naramdaman mo siya, kulang siya, ganito. O ati Ria, pag isinuwanin mo siya, ati Ria, hindi ganun. Gagawa tayo in a very legal, in a very holistic manner. Amen? Dapat gano'n ng Kristiyano. Are you with me, Ate Alice? Tama ka. Sabi ni James, meron na siya. Di kwento ko na, di ba? Meron na siyang pitaka na ya. May pitaka na yung anak ko. Meron nagtatago na siya ng mga pera niya. Kasi pagtatawag, Daddy, tinan mo yung pera ko. Dadagdagan mo ito ah. Diba? Diba? Lahat tayo gusto padagdag eh. Pero ang tunay na Kristiyano, tayo ang magdadagdag. Palakpakan natin. Malapit na tayo kung ano yung struggle ni Moises. Ayun, alam ko, hinihintay nyo eh. Pagdalandalian mo naman. Mukhang hindi ko nabasa yan. Heroism, di ba? Pinatay niya yung dalawang Egyptian eh. Di ba? Sabi niyo, patient, tama siya. Self-reflection. Di ba? Sabi niyo, mga maling ginawa ko ah. May mga tao na ito, pero mahirap din sa tao, hindi na nagre-reflect. Nakakasakit ng parsa ng damdamin, sige lang. Di ba? Yan. Nararamdaman naman kita. Siyempre, pero ikaw ba naman nawala ng 3 araw? Eh, siyempre, I can feel you. Di ba? Natawa na. Di ba? Ako rin. Alam mo, pumunta na ako ng Red Hill. Alam mo, sabi ko, bakit hindi ko na nakasama sa vision ng aking kasama, Red Hill lang. Kinukwento ko sa mga bago at ilalaga kay Kuya Eddie Mar. Alam mo tatay, nag-miss ko asawa. Hindi ko siya kasama, dapat kasama. Kaya laging binabanggit niya ni Julieta. Kung nasa asawa mo, opposite kami ng trabaho, hindi ko siya kasama. Diba? Meron ka tinatawag na self-reflection. Charisma, wisdom among others. Pero ano po yung nag-stand out sa kanya? Next slide. All of you can emulate of all these traits. Humility, one stance. Diba napakayo ito? Pinakamagpakumbaba. Yung umiyak ka sa impront ng tao, sabihin mo nagkamali ka. Maski hindi ka naman nagkamali. Napakahirap mo. Napakahirap niya. Alam mo naman wala kang yun. You sacrifices many sacrifices. Tapos papakumbaba ka. Di ba si Moises? Gusto nang tupukin ng buong Israel, papayat sa kanya na,
Baka yung, sige Lord, pataan mo na, sakit sa ulo, sakit na yung ulo ko eh. Tingin na, mag-asa ko pitura, ito na lang, magpupunta sa kumag ba? No, sabi niya, Lord, if you want to erase this Israelite in the face of the earth, erase my name in your book of life. Even the punishment not to go to heaven, sabi niya, erase mo. Kaya nung pa lang, meron ng salvation. Are you with me? Hindi nagbabago. May roll call doon. May roll call. Dapat to make sure, andun ang pangalan mo. Yes. Kaya hindi ka pwedeng mahihinga at malamig at mainit. Dapat firm ka. Pamasahin doon. Ate Libby. Hindi, automatic daw doon eh. Ascitic doon. Ascitic. Di ba sabi niya, Lord, erase me in your book. Alam niyang save siya. At alam niya ang puso niya na he served God. Lord, pupunta ako ng langit. Kaya alam niya namatay si Moses. Sabi, where's the Moses' body? Sabi doon ng mga Bible scholar na parang hindi nila tagpuan eh. Parang talagang, parang yung transfiguration. Alala niyo, Elisha and Moses. At paano na-recognize ng mga disciple, Peter, James, and John? Na ito si Moses. It took, yung Malakay chapter, Malakay to Moses, 400 years. Eh yung Moses time eh, baka 1,000 times yun. And how they recognize? Because when the presence of God, yun the spiritual things. Are you with me? Naiintindihan niyo. Kaya, mahirap po yun. It cost. Napakababa. Thank you, ate, alam mo, grabe, di ako makaget over to. Alam mo yung tinitinda ni ate, sa kaibigan niya, pinapatulang siya ng piso. Sabi mo siya yung gano'n, ate, oh, bless your heart, ate. Can you imagine that? Dala-dala natin yun. Hindi ka ako makaget over, di ba? Para kumita ka ng 1,000, kailangan may 1,000 kang gano'n. Kasi piso lang yun. Eh magkakampa tayo. But the heart of ate, we are praying for care. Sabi ko, what a good heart. Bihira yung gano'n. No? For the sake of people, other people. Para gawin natin yun. Kaya din mo yun, church. Bless ba ang South London? Amen. Yes. Kaya hindi ka titigil eh. How blessed we are. Amen? At lalo pa nakita natin yung mga pangarap natin. Sa araw, yan, magkakaroon din ng lalagyan yan, Kuya. Magkakaroon din yan. Yung sasabi natin, cornerstone. Lord, okay na kami, mas gaya ko na nakalaki eh. Di ba? Ito lang muna. Di ba po? Wala, may mahirap pa sa Diyos. But it costly yun. Yung faithfulness. May gagawin pa. Amen po ba yan? Hindi siya easy. Tapos na po tayo? O gusto niyo pa malaman yung pinaka-struggle ni Moses? More, sige po next time. See, I have only 10 minutes. Moses' ability to listen and willingness to follow instruction. Yan. Yan ang pinakamaganda kay Moses. Di ba po? Sabi dyan, Moses made decision that would intimately leave most of Moses' time pre-judicial. Di ba? Grabe siya. Alam niyo po bang siya yung second to the throne of the Pharaoh? Because he was adopted as a son. Di ba po, nakita niyo po ba yun? Pero because he listened to the voice of God, that you leave that in the burning bush. Wow, Lord, who is this? Who is this God? Take your sandal off. Sino ko nakanood, di ba? Sabi niya, bakit nagliliya? And follow me, you will become a savior. I will use you. You'll never hesitate. But anyway, that's his heart naman talaga eh. Alam mo yung tinatawag ng Diyos? Yung may puso sa Diyos. Amen. Kaya kung gusto mong maranasan yung shepherd of the soul, may puso ka dapat sa Diyos. Alam mo, Diyos practical yan. I'm telling you. Kasi pag hindi mo gusto yun, hindi bibigay, matatapon mo lang yun. Amen. Hindi mo papakinabangan yun. And the Proverbs,
If you give the ring to the pig, he will smash it to the mud. Paraphrasing, gagawin mo lang, babaw mo sa putik. You never experience. You need to become a sheep before you experience the goodness of God. Amen? Nakita po natin, live most of most time free, judicial responsibility for Him to lead the people in other ways, including His ministry of prayer, and worship and ministry of teaching and preaching all God's law. Sino po ang nag-advise nito? Oh, diyan nakita ko. Si Jeff Father-in-law. Sige, next slide. Tingnan yung progressive. Jethro counseled Moses to select capable. Kaya, makita man, kaya hindi ko makaya. Pag sinabi ko ako lang magmanakbo, kulto ako, parang si Kibuloy. Ako may-ari ng walang ganun. They are partners. Yung makapangyarihan ng universe, nag-form ng 12, tapos si Aldrin siya lang pupunta sa top 2 ng ano yan. Di ba? Yung Diyos, He owns this universe, even the galaxy and stars na nag-a-align na ngayon. May telescope po ba kayo? Makikita nyo raw ngayon yung Saturn, Venus, di ba yung alignment? He created this universe. He formed a partner. Tapos tayo, di ba? Ako ang gagawa niya, nilibutin ko yung ganito. Ay, walang gano'n. Amen? Hindi nag-i-exist si Superman. Isn't it? Diba po, sa buhay Kristiyano, bago may mga signs and wonders and miracles. But God is a very intelligent God. He's a very good and very structured God. Napakadali niyang intindihin. He is not extreme. Bagamat umahati siya ng dagat. But He's a very good, very, very good God. Sabi dyan, men who fear God, sabi niya kay Moses, trustworthy men who hate dishonest gain. Number 1, hindi mo mararanasan ng fruitfulness mo pag laging pahalang sa iyo. You will never experience it. Because the nature of the child is to give. Diba sinabi ko na sa inyo, tingnan mo yung lahat ng taong naghahanap sa church, wala na, hindi magtatagal. You cannot stay. Ang nag-stay lang ng 80 years, 90, 100 years, 120 years sa church, yung mga nagko-contribute sa church. Amen? Because church is not for our own self. Pero sabi ko nga sa inyo di ba? Hindi ko lang narinig at nabasa yung Psalms 23 with Ate Alice. Even dreams. Can you imagine dreams? Di ba si dreams magmamana na lang no? Grabing bata. Kasi hindi niya na lang narinig at hindi niya lang nakita at nabasa ang Psalms 23. Pag silang pa lang ng dreams, naranasan niya na yung Psalms 23, may mami alis na siya. Diba? Palakapakan natin ng Diyos. That's the promise of God in your life. And appoint them as official over 1,000 hundreds, 50s, and 10s. Kaya, huwag kang malungkot kung may 3 ka lang. Pagbutihin mo na dyan. Kung may 10 ka, pagbutihin mo na yan. Sa atin, may tinatawag din talagang pangmaramihan. Ganun talaga Amen po ba yun? May kanya-kanyang figure. Pero huwag kang malungkot. Isa lang din ang reward niya. Ang maganda na, maski nagtrabaho siya nung pang 120 years, para sa reward natin, pagdating natin doon. Magkakaroon na ba? Para sila doon, di ba? Parehas yan. Pero ang maganda na you experience the goodness of God. Amen. Sige po. Tingnan natin. Tingnan natin kung paano. Exodus chapter 25:14. Nabasa niyo ba ito? See that you make them according to the pattern I have shown you. O, di ba? Paano natin ginagawa ang mga church planting program? May mga pattern ng Jesus Glory Church Worldwide. Mapalad natin, hindi natin gagawa Susunod ka na lang. Babaguhin mo ba yun? Di ba? You just obey it. Just follow the pattern that I show you on the mountain. Di ba? Ang Diyos naman, nagbibigay siya ng instruction, hindi ka hihiyakan, ikaw lang, wala kang alam. No. Kaya meron tayong 3 years program PEPSOL program. Huwag niyo madaliin ang inyong pag-grow. Ano yung PEPSOL program? It is a 16 weeks. Pero nakakalungkot, pag hindi ka nag-start, o bukas na ako mag-PEPSOL program. 16 weeks yan, bro. Amen. Hindi yan, kaya kailangan mag-respond ka para matapos ka rin on time. Amen. Nakawa niyo po ba? Kasi ang Diyos na yun,
timetable siya. Magbibigay ka talaga ng discipline. Amen? Sino dito yung lagi nasa capsule program? Oh, patuloy sumigaw. Batch 21. Praise God. Congratulations. Kasi meron tayong programa. Alam niyo po, napakaganda po niyan. Alam niyo po, napakasarap. Especially February 1 po natin, yung ating pong final portfolios. Sige po, next slide. Set up. May pattern, may set up. Ano yung pagkakaiba ng set up sa kayong pattern? Oh, sino dito yung architect? Sino dito yung mga decorator? Set up. Ano yung set up ng plates, di ba? Yung pattern, di ba, para kang mayroong blueprint ng architect. Di ba, magkaiba yan. No? Kasi wala na akong oras. Ang ganda sana nito. Ang ganda nito. Ate Alice, sorry, ang ganda sana nito. Kasi bigyan pa ako ng time mo. Ang dami mo ng kwento. Baka tayo pagalitan ng more din. Nagbabayad tayo. Pero alam niyo po, may different po yung setup sa kayong pattern. Okay po ba yan? No? Kailangan tayong sumunod doon. Kaya tinang pag tayo sumunod doon, wala. Parang void lahat ang ginagawa mo. Gusto niyo ba yun? Maski ngayon, pagtatanim ng alam niyo ba may companion plants? Narinig niyo na ba yung companion plants? Na hindi niyo pwedeng pagtabihin yung carrots sa ibang plants na magkaaway sila. It will fight each other. And you cannot get a good harvest. Kaya nga sa akin, ganda nito eh. Pero next time na lang, di ba? Series naman po ito, di ba? Alam kong busog na po kayo dun sa tubig at sa buhangin. Amen? Naintindihan niyo po? Parang, wow, sa fresh revelation. Sige po. Next slide. Punta tayo. What was Moses' great challenge to the people? It's a very common. Okay, next slide. Tignan natin. Para people quarreled with Moses. Inaaway ka, di ba? Yan ang pinakamahirap. Ang ganda naman ginagawa mo. Lahat na ginagawa, inaaway ka pa. Pinagbibintang mo pa ng kung ano-ano. Di ba yung asawa mo, di ba? Joke lang. Di ba yung katabi mo, di ba? Lahat na ginawa ko, ba't inaaway mo pa rin ako? I give everything. Para si Moses, I left my throne in Egypt for your people. Why you angry with me? The Lord sent you a manna. Lord sent you a pugo. Meat, everything. Bakit inaaway niyo pa rin ako? Mahirap nun. Inaaway ka pa rin. Binigay mo na lahat. Di ba? Mag-best friend. Di ba lahat? I give everything. Sinaaway ka pa rin na yun. Ang sakit po nun. Alam mo, describe po niya, hindi ka lang daw niya tinataga eh. Hindi ka tinataga sa harapan, sa likod. And if you remember that, ang pait niyan. Lahat binild ko, bakit ganun ako pa rin ang masama. Mahirap ba yan? That's it. That's the hardest. Hindi yung hinabol sila. Hindi yun. Yung awayin ka, gumagawa ka ng mabuti. And you are willing to humble yourself. Lord, don't destroy these people. Amen. Don't destroy these people. Don't destroy these people. Give them a chance to change. Amen? Amen. Kaya yung life group nyo, maski inaaway ka niyan, mahalin mo yan. Amen. Bakit natin sila? Hard yan. Fruitfulness need faithfulness. And it's costly. Amen? Amen. Kaya kung may nag-aalaga sa inyo, naiyakan ka, grabe yung pagmamahal sa inyo. It closed the door to love God. Para mahalin ka ng Diyos. Is that a waste of time? Amen? Tama ba ang Bible? Amen. Di ba? Sabi niya, so they quarreled Moses and said, give us water to drink. Moses replied, why do you quarrel with me? Why do you put the Lord to the test? Ano ba ba ang kulang? Kaya hindi siya nakapunta ng lupang pangako, nainis na rin, That's because the harvest boy. Hindi yung inaabos sila ng mga chariot. Di ba na ating lang, sinasok nyo dati.
your hands and foot. Baka hindi ka makapunta sa buhay Kristiyano. Di ba? It's hard. In fact, the Bible tells us that Moses is the one of the meekest person in the world that exists. Pero sobra na. Sobra ka na. Ito sa'yo. Hard ba? Diba? Hard ba? Hard. But the good thing about this, we have God who forgives. Yan ang maganda nun. Even you did wrong. That's the behind of that. May nagpapatawad sa'yo. He understood. He loves you so much. Even you fail. O ngayon, di ba po? Nasagot ko po ba? O may text, may exam tayo mamaya sa kainan. May sa power tayo. Okay na, gano'n tayo. Praise you, palakpakan natin ang mga. Thank you, Lord. Sige po, ang ating mga musician. Yung ating, ilagay mo ate dito yung thank you, Jesus. Yung person. Sige, next slides po. Sige po. To lead people to a place where they have a thirst for something. Listen very carefully habang nandyan. Alam niyo bakit po mahirap po mag-alaga? May deeper desire sila eh. Pero pag kinontra mo sila, pag life group leader ka, pag puro ka kontra sa kanila, hindi ka nagbiyan. Sabi ko nga sa iyo, ganun talaga ang leader, mapagbigay. Huwag kang magsasalita na maski gaputok man, kasi masasaktan sila. Are you with me? Maski nasasaktan ka, magsumigaw ka na sa Lord, sinaktan ako nito, Lord. Grabe ito. Sumbong mo sa Lord. Because they have something deeper desire. Hindi nila naiintindihan yung Pepsi program. Dapat may empathy ka. May patient. Hindi nila alam yung sinasabi mo kasi ikaw nakatapos na. Sila parating pa lang. You cannot be forced. Itong tagal naman, hindi ka naniwala sa akin. Ano ba gagawin ko sa'yo? Lahat ng kape, natikman mo na. Bakit hindi ka pa? Kasi hindi pa sila nakapunta doon. You never experience what you experience. You need to lead them, care for them, nurture them in a very holistic manner. And then one day, pag naranasan nila encounter, ayaw nila lumabas doon sa island. Palapakan natin yun. Because what you experience, and because of your patience, because of the goodness of God that you show to them, nakarating sila sa highly sa encounter and said, this is pala siya sabi ni Brother Carl. And one day, I will pursue High Street, Wellington. Meron dyan mag-Pepsi Pro. Ganun na sila manalangin. Di ba? Dati parang wala lang. Ganun lang. Pero when you experience what you experience, kasama mo na rin siya. Mag-aakay. At ano sabi ko, puputok tong lugar na to eh. Sa anniversary, this is not enough. Eh baka yun na si Brother Liam na magiging First Filipino Church sa ng JN eh. Pastor. If God's allow. Nakikita niyo po ba yun? Yung isang brother homeless makapag-Pepsi program. Pagbalik ng Newcastle, pambihira. Grabe. Ayun, pakikinggan nyo. Grabe mag-English na. He's a born English. O, di ba? But I don't say that because it's wrong. Yeah. May good teacher. Ayun, nabibless po ba kayo? Na-inspire po ba kayo? Naniniwala po ba tayo na mararanasan natin, hindi lang natin naririnig? At hindi lang po natin nakikita ang sounds natin, but you will experience. Sige po. Sabi dyan, I will declare, Moses led people what God says. Diba po? Kaya I'm not excited po sa February 1. I bring yung ating po final portfolios. Sabi niya, don't lead according to how you feel. Di ba minsan talagang hirap, di ba? May problema ka na sa bahay, problema ka na dito, magba-live group ka pa.
But don't lead them what you feel. Di ba, hindi na iwasan? Napunong-puno ka ng problema. Saan mo hugutin yung lakas tapos gilid mo pa sila? Tapos aawahin ka pa. Naku, kung alam mo lang, sister. Pinutod ka. Kung alam pinagdadaanan ko at sa bahay. Sabi ng Lord, I come to you to bless you. Di ba pahinga ka na lang? Huwag mong matuloy ng payong. Sagaling na mo pa ako eh. Di ba? Na-enjoy niyo po ba? Nakikita niyo po ba yung practical ng buhay? Hindi easy ang magdala sa mga empty chairs na yan. Kung hindi tayo magsisimula, walang mangyayari doon. Wala. Pero salamat ng response case na. And these empty chairs again will be filled. And another church will go, will become empty again, then we're gonna build again. And di ba? Napakalayo. Hindi pa lang yung gusto before, di ba? Pero miss natin sila parang natin dadagdag. Ganun po ang church. Multiplication, multiplication, multiplication. Amen? Sige po. The Lord said to Moses, walk out in front of the people. Hindi ikaw yung pinakikisamahan. Ikaw ang laging nasa harapan nila. Take your staff. Lahat ng talent mo, showcase mo sa kanila. Bigay mo lahat. Kung may mga formula ka, eh wag lang yung mga sikreto to survive. But everything is for them. Nasa kanila na pag hindi na nila tinanggap yun because you are a limit man. At hindi sila pamabayaan ng Diyos. Alam mo yung mga umalis dito sa church, one of my prayer, your calling is irrevocable. I declare in the heavenly places that one day they will find their life in another church and they're serving God. Palakpakan natin. Dapat ganun. You will bless them tremendously. The one you used when you struck the water of the Nile and called some of the elders of Israel to join you. Kaya dapat kasama tayong lahat. Amen? But anyway, ba't hindi ka magsama para sabihin mong Aldrin si Cara? Walang ganun. And then, bakit hindi mangyayari yun? Dahil dito walang pa si Cara. It is the name of Jesus to be glorified. No other than Jesus. Jesus is my Savior. Sige, next slide. Moses stopping his son signified the power and the presence of God in his life. Kaya pag wala kang presence, di ba, ang hirap ng journey, di ba? Baka mas mo nga lang jojo. O, di ba? Kaya you need the stuff. You need the presence of God in your life. It reminded him of who God was and what God had called him to do. Last, our faithfulness will lead us to fruitfulness. Palakpakan natin. And what is the base of this? He said, last, the one who calls us, the one who calls in South London and Guildford and beyond is faithful. Amen? Sabi niya dyan, He will do it. Di ba, sarap? Hindi, siya ang gagawa nun, hindi tayo. Just to remain faithful. Faithful and absolute trustworthy is He who is calling you to Himself for your salvation. And He will do it. He will be fulfilling call by making you whole, guarding you, watching over you, and protecting you as His own. Kaya alam niyo po, isang araw, kala natin nabawasan tayo. We will celebrate in heaven tremendously. Doesn't matter what happened to us. And that's my prayer. And that's Jesus' prayer. Maaaring ngayon, hindi tayo nagkaintindihan. But one day, the Lord will bring us together. Kaya, ingatan niyo ang inyong puso. Continue to be faithful in the Lord. Palakpakan natin yun. Thank you. Let the song is for us. Yung first verse. Grace that flows like a rain. Feel the worship. Washing over. Claim songs like with the fresh, with the spring of the sun.
23, South London, Guildford, even our brethren is not here, will taste and see the fulfillment of Psalms 23 in their life. Lord, overflow, O God, in their life your blessing, according to your word in John chapter 10, verse 11. Is not me as a good shepherd, you, Jesus. The Lord will fulfill Psalms 23 in every soul, every individual in this church, in Jesus' name. Receive it! Receive it in Jesus' name! Receive it. And Lord, thank you, Lord, for that blessing. Narito naman kami, Panginoon na Diyos, to continue to be with you in the mission. Serve it on Crystal Palace. We will use this blessing to other people. Lord, we want to experience the goodness of your ministry. In Surbiton Crystal Palace, Lord, magkakaroon na, a very strong contact. Crystal Palace, Red Hill, Stockton and Peaks, and Newcastle and beyond. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your promises. We give you praise, we give you honor. In Jesus' name, amen. Amen and amen. Sige po, somebody, can we just give the King of Majesty a mighty shout of praise? Can we just give the King of Majesty all worship and thanksgiving? King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Let's have one King of Majesty. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. You are the Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. Give it up for the very last time. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. Sige po, let us all be seated for our tithes and offering. Sabi ni Brother Alvin, being faithful is costly. Who agreed with that? Amen. It costs our obedience. Amen. It costs our finances. Kasama po siya doon. Amen po. But then, it's a very short exhortation, but it's just a reminder. In Luke 6:38, it says, give. Sabi niya, give our 10%. Give it back to God. Sabi ng Malakay. But in Luke 6, sabi niya, give, and you will receive. We listen to this verse po, so that God can encourage us to give. Sabi niya, when you give, your gift will return to you in full. Amen?
nagbigay ka na, God will give it back to us in full. And the gift, it will press down. Amen? And then shake it. And you shake it, sabi niya, together to make a room for more. Amen po? Amen. Running over and poured into your lap. That's why let us not be scared. Let us pray to have, breakthrough with fear in giving. Amen? In giving, dapat hindi po tayo nababurden. Amen? And if you have burden, pray for it. Amen? Pray. Lord, just look into my heart that I just wanted to bless you. I just wanted to give it back what is for you. Amen? Because like what I always say, it is easy to give when we have. And if we don't have, that is the time that we have to pray more. Amen po? There is a blessing in giving. And I just wanted to remind again why we are giving. Sabi ni Brother Aldrin, it is the fuel for the mission of the church. If we don't have it, paano makakapunta si Brother Aldrin sa Newcastle, sa Stockton Montees? Amen po? There is a fuel. Paano pag wala yun? How are we going to provide this? How are we going to pay the rent of where we are now? That is, doon po napupunta ang ating tithes and offering. And even it's not been said everything na pinagagamitan natin. Amen po? Let us pray. Let us close our eyes. Lord, we thank you for today, O God, for everything that you have done into our life, O Lord. Even, Father God, in our finances, Lord God. Lord, my prayer, O God, katulad ng aking panalangin ngayong umaga, O God, na Lord, pakialaman mo, O Lord, ang aming finances, Lord Jesus. Na manguna ka, O God. Remove any fear, Father God, when it comes to giving, Lord. Lord, help us to prioritize you, Lord God. And Lord, I speak breakthrough, Father God, in every finances of every family of South London, O God. Lord, ikaw ay mayaman na Diyos. Lord, you have created anything from nothing, Lord God. Therefore, there is no impossible to you, Lord Jesus. So Lord, we thank you. We bless, Father God, the outreaches of South London, Lord Jesus. That's why we are here for, O God, to complete your mission, O Lord, into our life, into our community that you have entrusted to our leaders, Lord God. So Lord, we thank you and we love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. And let's just quickly watch this same day edit video of yesterday's Spring Summit. You see, when the heart stops from doing the will of God, when you start feeling the presence of God, the next time you will feel is yourself, your desire, your ambition, things that probably is not connected or aligned into the will of God. You have to be nurtured. Amen. So you must endure and embrace the different phases on your own growth and development. You must begin to discipline yourself when it comes to prayer. You trust God that God's divine intervention and healing will manifest on that person you pray. The main thing about the New Horizon is that the outcome of all our prayers and petitions is that the God of the New Horizon will come as never before. But praise be to God, to pray is an opportunity for you to sow good things in the spiritual realm
You know, if you pray for your family, for your salvation, for your children, and everything, now in due time, you will reap, you will harvest good things, because that is what you have sown. Amen? Amen. Praise the Lord. And now we move on to our announcements. We have our local and district as usual. And for the new announcements, we've got a strategic planning seminar next Saturday, 1st of February from 2 to 7 p.m. at Holiday Inn. That's for key leaders and OICs. Boy, you know yourselves what. Let's all rise for as we move on to our closing song. As we temporarily close, we just sing how great is our God. We just sing to the Lord, our King of Majesty. How great is our God. How great is our God. How great, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all sing how great is our God. Oh, sing how great, how great is our God. Psalms 130 from the writing of the Psalm till it says, the name of the Lord is to be praised. Sige po, last clap of praise to the Lord. As we go, Lord, pinakaulog na ang buhay. Maraming salamat. Thank you, Lord, for strengthening us today. Thank you for this worship and healing service po, Panginoon. Hindi lamang siya isang ordinaryong linggo, kundi isang Lord, you have nourished us spiritually in our lives. And we pray that as we go out of this place, O Lord, dala-dala namin ang tagumpay. Dala-dala namin ang nourishment na yun sa aming personal na buhay. Ganon din sa aming mission na ipinagkaloob mo. Lord, as we close this theme of sustaining us, hayaan mo na mag-abide kami sa iyo. Salamat sa katuruan sa buhay ni Moses. Thank you that faithfulness, O Lord, leads to fruitfulness. And even, Lord, yung quarrelsome spirit, Panginoon, salamat. Ilagay mo yun sa aming mga puso. Dadalhin namin, Panginoon, sa aming pamilya as we fulfill our obligation as a children of God, Lord. Makita sa amin ang pagsunod. Ganon din at to fulfill our obligation as a wife, Lord. Let that be seen in in every one of us. If we are children, if we are a brother or a sister, if we are an employer, Lord, those faithfulness be seen in every one of your daughters and sons, O God. Maraming salamat sa itinuturo mo sa amin. And thus, Lord, we can be fruitful, Panginoon, kahit sa aming mission. Thank you, Lord. Thank you sa buhay ni Brother Aldrin. Salamat sa kanyang sakripisyo. He knows that you are His God. Walang dahilan na siya ay ma-discourage. Anong pagsubok yun, O Lord. Hayaan mo nga po na sa aming mga tinawag, makasupport kami, Lord. Let us be like Joshua, Aaron, and her, O God. Kung may mga pagkukulang po si Brother Aldrin, hayaan niyo po, Panginoon, na isumbong namin yun sa iyo. Hindi po kami tatalikod na lang, Lord, at hindi na magsisilbi. Panginoon, alam mong marami din siyang pinagdaraanan. Hindi nga namin alam, Lord, hindi namin maintindihan kung bakit siya nagbibiyahe
leaders. Hayaan mo na we embrace him, we support him with prayers, O God, because he is vulnerable, Panginoon, sa mga strategies ng kaaway. We learned yesterday, O God, na sa aming mga leader, marami ng plano ang kaaway sa kanila. So Lord, let us be prayerful for our leaders, O God. We are supporters and we share the same vision that you have given to him, O Lord. Salamat po sa kanilang buhay ni Sister Alice. Hayaan mo kami ang kanilang kalakasan, Panginoon, ang pagsisilbi namin ay magpalakas sa kanila. And Lord, thank you. Thank you for the sacrifice, Lord. Inaalala din po namin ang aming brother Ed Villanueva. As we pray for our coordinator, Lord, we pray for him. We pray that every plans and tactics of the devil will not surround or come in his life, O God. But Lord, we rebuke and we come against all those satanic suggestions or satanic plans. Maraming salamat, Lord, at sa aking mga kapatid, Panginoon, ano man ang aming pinagdaraanan, Lord, malugod kami, Panginoon, sa mga pagsubok na yun, O God. Hayaan mong lumakas kami kung may mga pagsubok sa aming mga buhay. Lord, help us to be faithful. Sumunod kami sa iyong pagpuputos na you will bring fruitfulness, Panginoon, sa aming mga pagsubok, O Lord. Maraming salamat, Lord, as we depart, O Lord. Give your trouble mercy, O Lord, and even sa aming informal na pag-banding, Lord, be with us, O God. Be in our presence, O Lord. Take ownership in every life, O Lord, and we declare, O Lord, the benefit of Passover sa aming mga pamilya, Lord. Sundan mo kami sa bawat tahanan, Panginoon. Paint your blood in every doorpost of every household ng South London. Thank you, Lord, for the victory, for the triumph in everything, O Lord. We will see this new horizon set by you, Lord, with thanksgiving and praise in Jesus' mighty name.